So, dahil naisip namin na pinturahan itong countertop na to dito sa kitchen, yung tiles niyan. So, namili kami ng dalawang klase ng pintura na pwede sa tiles at sa concrete. So, ito yung isa namin binili sa Black Up, itong epoxy colored sand paint. At ito namang Acrylic Davis floor coating rubberized paint. So for today's video, i-share ko sa inyo yung pwede nyo pong pagpilian na pwede nyo pong gamitin kung gusto nyo pong pintahan yung tiles nyo or yung bathroom nyo or yung flooring nyo sa concrete flooring. So, magkaiba siya. Kasi yung isa, meron siyang mix na parang stones, na parang pebbles. Yung epoxy na colored sand paint. At yung isa naman, plain. So, syempre, mas maganda yung isa dahil meron siyang design. At yung isa naman, plain lang. So, pareho silang maraming available na kulay. Ito yung mga available na kulay sa epoxy colored sand paint. At dito naman sa floor paint na acrylics, ito naman yung mga available na kulay. May gray, may white, may blue, may green, may yellow. So, yan. So, yun yung unang differences nila. So, yung pangalawa naman, yung pagkakaiba naman nila is yung consistency. So, yung isa, yung epoxy colored sand paint, masyado siyang malagkit. And bawal mo siyang haluan ng kahit na ano. Nakalagay din dun sa niya, sa bote niya, sa kanya, yung instruction at yung description. So, dapat, meron na kasi siyang kasama na 2 component na paghahaluan mo. So, yun lang yung dapat mong ihahalo sa kanya. And then, nung minix mo na siya, malagkit siya, maano siyang ipahid. Kaya pala meron siyang libreng scraper. Kasi ibubuhos mo siya, tapos i-scraper mo siya, tapos pwede mo siyang i-brush. So, ito namang acrylics na isa, itong plain lang, ano siya, pagka mo siya, hinalo mo siya, pagbukas mo sa kanya, malabnaw siya. So, mas maganda siyang i-spread, mas maganda siyang ipahid, mas madali siyang gamitin. Kaya lang, plain nga lang siya. Pero for me, mas okay yung plain. Mas okay siya sa akin kasi easy to use siya. So, comment lang kayo kung ano yung mas gusto nyo sa dalawa. So, ako, para sa akin, mas okay yung acrylic. So, kung naghahanap kayo ng mga floor coating para sa tiles, para sa floor, at pwede rin naman siya sa wall. So, itong epoxy colored sand na paint, hindi ako sure kung pwede siya sa metal and sa wood. Pero yung floor coating, pwede siya sa metal, pwede siya sa wood, pwede siya sa bubong, pwede siya sa flooring, pwede siya sa concrete wall. So, mas marami siyang uses. And regarding naman sa application, parehas lang. Dapat linisin mo muna yung surface mabuti. Kung halimbawa, like for example, itong dating lababo na gusto sana namin pintahan, meron siyang dating nakadikit na kitchen wallpaper. So, masyado siyang sticky. So, ang ginawa namin, nilinis muna namin siya, kinayod namin siya ng scraper. Kasi di ba kapag tinanggal mo yung wallpaper, meron siyang mga nakadikit na parang siyang rugby. So, in-scraper namin siya mabuti, nilinis muna mabuti. So, ganun dapat kung rough or smooth yung pag-a-applyan mo, dapat makinis siya. Pwede rin naman siya sa mga rough surfaces pero dapat malinis. So yun, parehas lang naman ng procedure. At regarding naman sa kanyang drying time, so yung epoxy colored sand, mas matagal siyang matuyo. So yung yung floor coating rubberized paint ng Davis ay mas mabilis siyang matuyo. So yung Davis matutuyo siya, yung first coating within 2 hours. And then yung second coating matutuyo siya within 4 hours. And then after ng application mo yun, so second coating mo, dapat patuyuin mo siya ng 24 hours. So itong sa epoxy sand, nakalagay sa description niya, kailangan talagang matagal mo siyang patuyuin. At least 7 days kung nasa flooring, di ba matagal? So ganun din naman dito sa acrylics na Davis. Kapag sa mga, depende kasi yan sa sa surface porosity. Kapag sa mga road markings, tapos makakapal yung mga application, hindi mo talaga siya pwedeng daanan or tapakan, 7 days din. Pero kung sa mga, halimbawa lang sa mga countertop, ganyan, gagamitin mo sa tiles, so within 24 hours matutuyo siya. Pero dito naman sa floor coating ng acrylics, pwede mo siyang haluan ng epoxy reducer para mas mabilis siyang matuyo. So yan, pwede na kayong mamili kung ano yung gusto nyong ipahid sa tiles nyo or sa concrete flooring nyo or sa concrete walls nyo. So pwede kayong mamili kung alin dyan sa dalawa. So disclaimer lang, hindi to paid collab or hindi siya sponsored. Ito ay binibigyan ko lang kayo ng idea. Sinashare ko lang yung experiences ko sa pagbili ko ng dalawang product para ma-compare nyo siya kung alin sa dalawa yung gagamitin nyo. So yun, at pareho din naman sila na pwedeng pang indoor at pwedeng pang outdoor. At yung isa epoxy, yung isa naman rubberized. So pareho silang matibay yung nila sa init. Hindi agad sila nababakbak. So yan, pwede mo yung alternative na kung gusto mong, halimbawa wala kang budget mag-tiles or gusto mong palitan yung lumang tiles mo, instead na mag-tiles ka ulit, magpalit ng tiles, pipintahan mo na lang siya. So yan yung pwede mong pagpilian.
So, yung acrylics ni Davies, pwede mo rin siyang, usually common siya na ginagamit sa mga parking lot area, sa mga road markings, sa mga traffic, di ba mayroong mga guhit yung mga ano sa kalsada. So, yan, ginagamit siya doon dahil matibay nga siya na pintura. At maganda rin siyang gamitin sa bubong kasi mas ano siya, mas malagkit, mas matibay. At regarding naman dito sa epoxy colored sand, marami siyang magandang available na shading ng kulay. Unlike dito naman sa sa acrylics ng Davies, parang primary colors lang, parang plain lang, ganun lang. So yun lang, kung nakatulong tong video na ito, paki-comment naman and share kung nagustuhan niyo po. And then kayo na yung bahalang mag-decide kung ano ba yung mas gusto niyo, mas preferred yung gamitin. Bye and God bless! And tip ko nga pala sa inyo, kapag magpipeel off po kayo ng mga kitchen wallpaper na nakadikit sa tiles, hiwain niyo muna siya ng mga guhit-guhit na ganyan. Using yung cutter, cutter pala tawag doon. So kapag iniwa mo siyang ganyan, madali na siyang i-peel off. Kasi minsan di ba may mga natitirang mga maliliit, kaya kakayurin mo pa. Kasi dapat kapag pipintahan mo siya, talagang smooth yung surface niya, makinis na makinis. Kasi sometimes meron pang natitira na parang yung sobrang dikit niya, yung parang rugby ng wallpaper. So yun.